At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ikaw ang Gusto Ko, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Namatay ang tatay ni Jay dahil na-aksidente ito. At ang papa naman ni Vincent ay namatay din. At naiwan ang lahat ng responsibilidad na sa mama ni Vincent. At siya na ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. At siya naman, ginagawa din nila ang lahat ng paraan para mabuhay sila. Tao po! Tao po! Pwede bang magpahula, Je? Ay, naku, wala yatang tao. Kakatok ako ulit. Je! Tao po! Sandali lang po. Oh, ano yun? Ano pong kailangan nila? Kasi, nirepar ka sa akin ng kaibigan ko na magaling ka daw manghula. Lahat ng nahuhulaan mo nagkatotoo kahit nasa kabilang buhay pa. Opo. Pero, sarado na po kami. Ay, naku, Je! Parang awa mo na! Kailangan ko ang tulong mo. Kasi gusto kong malaman kung nasan ang aking kapatid. Kasi ano? Naku, paano kayo ito? Kasi di kami handa ni Boy. Bakit ba kasi nakaabot pa ito At gabing-gabi na. Pwede pa? Kasi alam ko magaling ka, please. Kailangan kita talaga. Sige. Sandali lang po. Diyan muna kayo at isasarado ko muna ang pinto. At aayusin ko ang aking magamit sa aking panghuhula. Salamat. Hayaan mo. Dodoblehin ko ang bayad ko sa iyo, Che. Mahulaan mo lang kung nasaan ang aking kapatid. Perlas na bola, huwag aanga-anga. Sagot na maganda ay iyong ipakita. Ano? Ano? Nakita mo na ba? Saan niya tinago ang pera? Saan daw? Ano? Nakikita mo na ba? Sa bahay niya. Doon, nakita ko dito sa aanga-anga kong bolang kristal. Sinasabi ko na nga ba Jasper? Ano po bang nangyari sa inyo? Ninakawan po ba kayo? Oo! Magnanakaw ang lalaking yon! Humanda ka, Jasper. May sinasabi po ba kayo? Sinasabi? Wala! Wala akong sinasabi! Pasensya ka na, ate. Alam ko, may pag-asa pa tayong magbagong buhay. Kaya nagawa ko na itapo itong pera. At isauli ko doon sa may-ari. Ayaw kong gumawa ng masama, ate. Kaya gagawin ko kung ano yung tama. At alam ko, mapapatawad pa tayo ng Diyos ng may-ari ng perang ito. Ayaw ko naman loko ng tao, ate. Ayan na nga ang sinasabi ko sa kanya. Mahirap nga kami tapos may nanggagadyo pa. Tama lang yung ginawa ko, ate. Liz, matatahimik na kami. Aanin mo yung pera kung kinuha mo naman sa masamang paraan. Hindi yun tama, ate. Mahanap ko lang yun. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Anong kwenta ng buhay ng isang tao kung wala namang katahimikan, ate?
laging binabagabag ng konsensya. Laging binabagabag ng konsensya dahil sa kanyang mga ginawang mali. Walang matino. Walang peace of mind, maate. Hindi na niya naisip na yung ginawa niya eh. Ako ang mapapahamak! Pasensya na, ate. Hindi ko na talaga kaya ang ginagawa ko. Ayoko nang gumawa ng mali. Ayoko nang gumawa ng masama. Kung hindi kami magbabago ng buhay ngayon, kailan pa? Niloko niya ako! Lalong-lalo na ang tiyan na yon! Yung manghuhula, isa ding manluloko yun pala! Humanda sila sa akin! Humanda ang manghuhula na yon at si Jasper! Humanda sila! Hoy, boy! Alam mo, nakaipon na tayo ng halos 2,000. Ibig sabihin, makakapagbayad na tayo ng renta ng bahay. At makakabili na rin tayo ng gamit sa pasukan. Hoy! Hoy, anong nangyayari sa'yo? Ate, alam mo, dapat di mo na pinagbigyan yung Ali kagabi. Mukhang di siya mabuting tao eh. Paano kung balikan niya tayo? Kasi di nagkatotoo ang hula natin. Alam mo, ikaw ha, huwag kang nega. Kumain ka na nga. Madami mo pang sinasabi eh. Sinasabi ko lang naman, ate. Aha! Buti naman at nandito kayo! Peki kang manghuhula! Isang gabi akong nagpahalughog doon, pero wala! Ay! Teka kayo. Ay, madam, sabi ko sa inyo, walang sisihan po. Yung bulang kristal. Kasi mali ang sinabi. Wala akong pakialam! Yun kasi ang sinabi ang bulang kristal eh. Wala nga dun eh! Naghalughog ako! Alam mo ba, nang dahil sa'yo, ililigpit ako ng boss ko! Ha? Paano yan? Baka po may ibang bahay si Jasper. Walang ibang bahay si Jasper! Lagot kayo sa akin ngayon! Ate, paano yan? Halika na at huwag muna tayo. Dalian mo. Huwag kayong tumakas! Huwag niyo akong takasan! Halik kayo dito! Huwag kayong tumakbo! Hoy! Bumalik kayo sa akin! Hoy! Boy, asan na? Nakikita mo pa ba siya? Oh, ate, naku, paano na tayo nito? Ikaw kasi, di ba sinabi ko na sa'yo, mukhang di magandang itsura nun? Anong gagawin natin ngayon? Ayun na ate, huwag kumain, magtago tayo dito. Kahit saan kayo magtago, hahanapin ko kayo! Makikita ko kayo! Lagot kayo sa akin! Patay ako sa bus ko ngayon kapag hindi ko kayo nakita! Lagot na talaga kayo. Lagot na. Hoy, boy! Ano kaya? Magtunog tayo na parang unggoy para akalain may unggoy na di niya nakikita. Sige na, para hindi tayo mahalata. Okay, sige ate. Ano ka? Ano ba yan? May unggoy dito ah! Hindi malang tinali! Wait lang! May unggoy ba dito? Mga walang iya kayo! Nandito lang pala kayo ah! Nag-unggoy kayo ah! Mga naloko kayo! Mga naloko kayo! Alam ko! Nag-unggoy kayo! Ay, naku! Hoy, boy, dali! Halika na! Ay, halika, dalian mo! Tagpo na! Tangbo ate. Ate, dali. Doon nga tayo sa bahay ng langgam. Ay! Tignan ko lang kung hindi siya makagamit doon. Malapit na siya. Ay, ang daming langgam! Ready ka na? Sige na, dali! Ready na? Isa, dalawa. Ay, ko! Ang daming langga! Ang daming langga! Are!
Bakit ganito, boy? Kinalma ata tayo. Nagsisisi na ako. Ayoko na talaga. Nagsisisi na ako sa panluloko na ginawa natin. Naku, nagsisisi na talaga ako. Okay lang yan ate. Buti pa, halika na. Baka maabutan tayo ng babaeng mukhang kabayo. Malalagot tayo pag nahuli niya tayo. Halika na, dala mo. Oo. Aba, ah! 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 Anak, gising. Che, anak, gising ka. Gumising ka. Anak, okay ka lang? Itay! Diyan ka lang pala? Diyan ka lang? Anak ko, nakikita na ako. Nakikita mo na ba ako, anak? Sampalin ko ang sarili ko. Nang ganito, baka nananaginip ako. Aray, masakit. Di rin ako patay. Kasi, sinampal ko ang sarili ko. Masakit! Tay, nakikita na kita at nakakausap pa kita. Anak, nabuksan na yung third eye mo. Siguro, anak, nung nabumbu yung kahoy, nabuksan yung third eye mo. Tay, makakakita ako ng multo talaga? Oo, anak. Makakakita ka ng multo. Huwag mo naman akong takutin, Tay. Alam mo naman na nagbibiro ako. Di ko na ulitin ang ginawa ko. Di na po ako mangloloko. Promise! Oo, Tay. Huwag mo akong takutin. Ate, bakit ka nagsisigaw? Ano bang nangyayari sa'yo? Boy, si Tatay. Nakita ko. Ate naman, patay na si tatay. Baka guni-guni mo lang yan. Hindi ka na, baka maabutan tayo ng babae. Lagot tayo. Ate, saan ka ba nanggaling? Boy, nakita ko si Tatay. Ayun siya, oh. Uy, wala naman ate. Yan ka na naman. Boy, nagsasabi ako ng totoo. Nakikita ko talaga si Tatay. Di ako nagbibiro. Ay, naku, mamaya yan. Hindi, mabutan pa tayo ng babae. Halika na, tumakbo na tayo. Baka maabutan na tayo ng babaeng kabayo. Mga manggaganda! Ate, halika na, dali na, tagbo na. Hindi na kayo makakataka sa akin! Hindi na kayo makakabalik sa bahay niyo! Mga walang hiya kayo! Naloko niyo ako! Mami, nakapag-decide na po ako na sa next semester, magsi-shift na po ako ng course na sa business na. Ay talaga anak. Yung totoo. Opo, kahit ayaw na ayaw ko sa math, gagawin ko po na mag-aral ng business course. Gagawin ko para makatulong ako sa negosyo po natin. Ay salamat anak. Ang saya-saya ko. Pero sigurado ako, mas masaya ang daddy mo.
tayo buhay nito. Oo nga eh. Hindi daw alis yung babaeng kabayo sa bahay natin. Hindi tayo makakauwi sa bahay. Saan tayo pupunta? Bahala na. May pera pa tayo. Kung sana nakinig ako sa'yo, di mangyayari ito. Pasensya ka na. Kasi yung para sa pambili mo ng mga gamit mo sa school, di ko na mabibili. Gagamitin muna natin sa pagrerenta ng bahay. Sana nakinig ako sa iyo. Ngayon, nagdurusa tayo. Sana nakinig talaga ako sa iyo. Ano ngayon? Nagdurusa tayo sa nagawa kong kasalanan. Kung bahay sana si tatay, di tayo maghihirap ng ganito. Boy, alam mo, si tatay, nakikita ko siya at nakakausap ko siya. Naku, ate, stress lang yan. Sa pagod lang yan. Ate, ikaw ba yan? Saan kayo pupunta? Ikaw pala, sa Maynila. Doon kami pupunta ni Boy. Sama ka na sa akin. Itigil mo na yung panguhula mo. Magpakasal na tayo. Para may pro-protect sa sayo. Pagkasalagad? Naku, ayoko pa. Saan pala kayo pupunta? Sa Maynila? Maghanap kami ng mauupahan. Pagkaraan ng 1 linggo, magsawa din yung babaeng kabayo na yon na nananakot sa amin at mag-aantay na lang kami sa bahay namin. Alam ko na, Che. Yung bahay ng auntie ko. Pwede yun. Doon na lang muna kayo tumira, ha? Talaga? O sige, para din na kami mahirapan sa paghanap ng mauupahan. Madam, ibabalik ko na sana yung 1 milyon ninyo kung kasi baka yung pinangako namin sa inyo na kikitain baka hindi namin maibigay. Pero huwag ko kayong mag-alala, madam. Kasi yung pera nasa akin na. Nasaan yung pera? Sabihin mo sa akin. Asaan? Ikaw? Sabihin mo. Baka ano pang mangyari sa'yo? Asan ang perang matanda? Saan mo tinako? Hello, Jasper. Madam, madam, kayo pala. Sino yung kasama po? Ano po siya, madam? Siya po yung boss ko. Di ba, boss? Andito na si madam. Ano kaya ang gagawin ni Jasper? Sa uli kaya ang pira ng matanda? Magili naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ikaw ang Gusto Ko. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.